Kabanata 3871. Napatingin si Harvey kay Cathy, at hindi niya akalain na tatanggapin niya ang ganoong kahila-hilakbot na kalagayan. Napabuntong hininga si Cathy. Ginamit nila ang buhay ng aking lolo laban sa akin. Napilitan ako. Tumango si Harvey, tapos malamig siyang tumingin kay Eden at sa iba pa. Hindi niya inaasahan na ganito kawalang hiya ang pamilya Cobb. Kung si Harvey ay sumakay sa eroplano at umalis, si Cathy ay susunod sa paraang gusto nila. Namilog ang mga mata ni Eden nang makita ang nagyayelong ekspresyon sa mukha ni Harvey. Pinahirapan niya ang pamilya namin. Natural lang sa kanya na magbayad ng halaga. Medyo nawalan ng kontrol si Eden at ang iba pa pero si Cathy ang may kasalanan ng lahat. Bulalas ng matandang may balbas sa kawalan ng pag-asa. Ang Cobb family ay hindi na katulad ng dati. Sa wakas ay nagtagumpay kami sa pakikipagtulungan sa Blackburn City Martial Arts Alliance. At pagkatapos, bumalik siya at winasak ang lahat. Naawa pa nga ako sa kanya nung binugbog siya. Kung ganoon, ano ang mangyayari? Lumitaw ka nang wala sa oras bago binugbog ang aming mga tao. Gaano pa ba siya makakabuti kung pipiliin niya ang isang tulad mo? Isang grupo ng mga bastard. Dapat pinalayas na natin si Cathy sa pamilya. Hindi siya dapat nandito para ipahiya tayo. Sabay-sabay na tumango ang lahat habang bumubulong sa tenga ng isa't isa. Kumunot ang noo ni Cathy, at hindi niya itinanggi ang katotohanan na nag-iisa niyang sinira ang negosyo ng pamilya kasama ang Blackburn City Martial Arts Alliance. Gayunpaman, ang pagpilit sa kanya na pakasalan ng isang tao habang ang pagbabante sa kanya sa buhay ni Dean ay lumampas sa linya. Itinuon ni Harvey ang malamig niyang mga mata kay Eden at sa kanyang mga kasama. Ginawa mo ang lahat ng ito para sa maliit na pera. Pinilit mo ang iyong pamilya na pakasalan ng isang tao. Tapos, nagbabanta ka na lasunin mo ang sarili mong lolo para lang makuha ang gusto mo. Ang pamilya Cobb ay talagang isang mapagmahal na grupo. How dare you? Nagbago ang ekspresyon ni Eden at nanginag ang kanyang katawan. Anong ibig mong sabihin? Nagpadala kami ng mga tao doon para bantayan si Dean. Si Cathy naman, hostage si lolo. Sa tingin niya kaya niyang kontrolin ang pamilya kung nasa tabi niya si Dean. Sinisikap niyang umangat sa kapangyarihan, at patuloy niyang ginagamit ang sarili niyang sungay para dito. Baka isipin ng mga tao na mabait talaga siya kung magpapatuloy ito. Kung nananatiling walang hiya kayo, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyari. Tumawag ka ng pulis. Hayaan mo silang hawakan ito. Tingnan natin kung sino talaga ang nagtangkang pumatay sa lolo ko. Matuwid ang mukha ni Eden. Nakatanggap na siya ng balita na ang mga pinadala niya kay Dean ay inilabas na lahat ng isang lalaki at isang babae. Dinala rin si Dean. Plano ni Eden na kunin ang pagkakataong ito para ibigay ang lahat ng sisi kina Harvey at Cathy. Malamig na tumawa si Valerie, na mabangis ang mukha. Tama iyan. Marami na akong nakitang walang hiyang mga tao, ngunit bihira akong makakita ng mga taong kasing walang hiya ninyong dalawa. Pagbabayaran ninyong mga bastos ang nangyari ngayon. Vroom! Lumitaw din ang Toyota Alphard sa oras na ito. Ilang mga security guard ang lumitaw kaagad pagkatapos. Isang matandang lalaki na may bilog na mukha ang lumabas sa sasakyan at malamig na tumingin sa paligid ng lugar. Cathy, Eden, Valerie. Tama na. Gusto ni Lola Cobb na makita kayong lahat. Makalipas ang kalahating oras, pumunta si Harvey at ang iba sa Cobb family meeting room sa loob ng villa. Ang buong lugar ay itinayo sa paligid ng mga bundok at ilog, na may vintage feel ang buong building. Ang iba't ibang uri ng kultura ay perpektong pinagsama, at ang ambisyon ng taga-buo ay kitang-kita sa pamamagitan ng maayos na disenyo. Sa kasamaang palad, ang pamilya Cobb ay nasa bingit ng pagbagsak. Ang assembly hall ay humigit kumulang 3,200 talampakan ang lapad. Isang mamaaling upuan ang inilagay sa gitna mismo ng bulwagan. Ang mga hilera ng mga upuang kahoy ay inilagay sa magkabilang gilid, at ito ay isang napakarangyang tanawin. Natigilan si Harvey at ang iba pa nang may mga yabag mula sa likuran. 6 na tao ang lumitaw mula sa likod ng bulwagan.
Maya-maya, lumabas ang isang matandang babae na may puting buhok. Siya ay medyo maliit, at bahagyang nakaarko ang likod niya, at may hawak siyang tungkod sa kamay. Payat na payat siya pero napakatalam ng titig niya. Malamig ang ekspresyon ng mukha niya habang nakatitig kay Harvey, at agad siyang kumunat ang noo, pakiramdam niya ay natusok siya ng karayom. Walang alinlangan, ito ang sariling asawa ni Dean, si Lola Cobb. Isang dosenang iba pa ang lumitaw pagkatapos nito. Lahat sila ay nakatayo sa isang sulok na nakatingala nang makita nila ang mga mukha ni Harvey at Cathy, at ipinakita nila ang pagkasuklam. Palihim na nagpout ang ilan sa mga dilag, na iniisip na si Cathy ay tanga o napakababa ng pamantayan para sa isang tulad ni Harvey bilang kanyang asawa. Hinding-hindi papayag ang Cobbs na si Cathy ang maging manugang nila ni Harvey, at naniniwala sila na sisirain niya ang mga luho ng pamilya. Lola Cobb, si Eden, Valerie at ang mga matatanda ay humakbang pasulong bago magalang na yumuko sa kanya. Casual na umupo si Lola Cobb sa kanyang upuan, hindi pinapansin ang iba. Pagkatapos ay mahinahon niyang hinigop ang tsaang inihanda para sa kanya. Matapos ipikit ang kanyang mga mata saglit, malamig ang tingin niya habang sinasabi niya, ang Cobb family ay may mahusay na reputasyon bilang isa sa mga dakilang pamilya ng South Seas. Pero paano tayo nakarating dito? Kasama ang pamilyang nagkakaisa sa kabuuan. Sama-sama tayong lahat dito, pero tingnan kayong lahat. Napakaraming gulo ang ginawa niyo sa pinuno ng bahay. Gusto niyo bang kutsain tayo ng buong lungsod? Malakas na hinampas ni Lola Cobb ang kanyang tungkod sa lupa. Natakot ang lahat ng makarinig sila ng malakas na putok. Nasiyahan si Lola Cobb sa kanilang reaksyon, at pinikit niya ang kanyang mga mata habang nagpapakawala ng ilang ubo, at pagkatapos ay sinabi niya, kailangan ninyong ipaliwanag sa akin ang lahat. Ito ang nangyari, Lola Cobb. Binisita kami ng deputy leader ng Blackburn City Martial Arts Alliance kaninang umaga. Sinabi niya na binugbog ni Miss Cobb si Gail dahil sa isang lalaki kahapon, sa Blackburn City Hospital. Pinahiya din niya ang organisasyon niya. Kaya, nagpasya siyang alisin ang mga karapatan sa supply ng pamilya at pinilit kaming ipaliwanag ang kanyang mga aksyon sa kanya. Kung hindi, kakanselahin niya ang bawat iba pang proyekto ng pakikipagtulungan na mayroon kami. Bumaba ang negosyo ng pamilya namin, Lola Cobb. Hindi na tayo kasing lakas ng dati. Kung mawawalan tayo ng pagkakataong makatrabaho ang Blackburn City Martial Arts Alliance, malalagay tayo sa matinding problema. Agad namang ipinaliwanag ni Valerie ang buong sitwasyon bago pa man maibuka ang bibig ng iba. Magkakaroon ito ng negatibong epekto sa ating mga pangunahing interes. Ako at ang aking kapatid na babae ay labis na nababalisa tungkol dito. Kaya kami pumunta sa bahay ni Cathy, umaasang bibigyan niya kami ng tamang paliwanag o humingi ng paumanhin sa Blackburn City Martial Arts Alliance. Ngunit sa buong proseso, medyo naging pabaya kami dahil hindi namin makontrol ng maayos ang aming mga emosyon kapag tinuturuan namin ng leksyon si Cathy. Gayunpaman, ginagawa namin ang lahat para sa kapakanan ng buong pamilya. Tapos anong nangyari? Binugbog kaming lahat ng kanyang kapareha dahil lang kaya niyang lumaban. Higit sa lahat, sinampal niya pa ang mga magulang namin ng walang pag-aalinlangan. Talagang hindi niya tayo nirerespeto. Tumayo ang dalawang matanda na namamaga ang mukha para ipakita sa lahat ang ginawa ni Harvey. Napatayo si Cathy matapos marinig ang mga salitang iyon. Hindi ganito ang nangyayari, Lola Cobb. Ikaw na masama. Hindi man lang binigyan ni Lola Cobb ng pagkakataon si Cathy na ipaliwanag ang sarili at inihampas ang kanyang paniki sa binti ni Cathy. Maraming taon na ang nakalipas, pero wala ka pa ring pakialam sa pamilya. Napakaraming nawala sa ating pamilya dahil tinalikuran mo ang iyong kasal sa maharlikang pamilya. At ngayon, lalabanan mo ang Blackburn City Martial Arts Alliance para sa isang lalaki. Pinapabayaan mo pa siyang tumakbo at bugbugin ang buong pamilya. Gaano ka kapabaya, Cathy? Si Cathy ay hindi naglakas loob na lumayo habang ang kanyang sariling lola ay hamampas ng paniki, at muntik na siyang mahulog sa lupa nang tumama ang stick sa mga paa niya. Nanlamig ang mga mata ni Harvey, binuhat niya si Cathy at itinulak palayo ang stick.
Bakit isang side lang ng story ang pinapakinggan mo? Nabugbog ko nga si Eden pero dahil iyon sa walang habas nilang pagkaladkad kay Cathy at pinilit na pakasalan si Gale. Lulunurin nila siya kapag hindi siya pumayag. Nagbanta pa silang lasunin si Elder Cobb. Ginagawa ko lang ito para iligtas siya. Bilang head ng pamilya, dapat kang manatiling neutral kung nais mong itaguyod ang hustisya. Isang malamig na tingin ang ibinigay ni Lola Cobb kay Harvey bago tumawa ng masama. Sino ka? Kailan ka nagkaroon ng karapatang magsalita ng ganito sa harap ng pamilya? Anong karapatan mo kahit sa mga usapin ng pamilya namin? Akala mo ba ay manugang ka ng isang buhay na pamilya? Bakit hindi ka muna tumingin sa salamin? Tumingin sa iyo. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Wala kang karapatang paningnin ang aming mga sapatos. Agad na inihampas ni Lola Cobb ang kanyang baston sa mukha ni Harvey. Walang pag-aalinlangan na hinampas ni Harvey ang baston. Halos mawala ng balanse si Lola Cobb at nahulog sa upuan. Namumula siya sa galit at nakaramdam siya ng hiya. Tumingin sa iyo. Tingnan mo sino kasama mo. How dare he do this to me? Malakas na sigaw niya sabay lingon kay Cathy. Hindi mo ba siya tinuruan sa mga alituntunin ng ating pamilya bago mo pa siya iuwi? Bago pa makasagot si Cathy ay winigiway na ni Harvey ang kanyang kamay. Hindi bagay sa iyo na makialam sa mga personal na gawain ni Cathy. Ang iyong pamilya ay hindi rin pwedeng makapagsalita dito. Kami lang ni Cathy ang nakakaalam. Hindi mo ba naiintindihan ang kahulugan ng kalayaang magmahal sa panahon ngayon? Tungkol sa mga patakaran, gaano man kalakas ang iyong pamilya, hindi mo kayang labagin ang batas ngayon, hindi ba? Si Harvey ay ganap na walang paggalang kay Lola Cobb. Isang beses ko lang ito sasabihin sa'yo. Ako ang nakabangga kay Gale. Nabalian ko rin ang braso niya. Walang kinalaman si Cathy sa kahit ano. Sinamantala ni Eden ang pagkakataon na magbanta na ipakasal sina Cathy at Gale. Gusto niyang bumangon sa pamilya para mapatalsik niya si Cathy. Napatingin tuloy si Harvey kay Eden. Hindi mo masasabi sa akin na hindi mo ginawa ang lahat para sa eksaktong dahilan na ito. Agad na nagdilim ang mukha ni Eden. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba maniniwala si Lola Cobb sa isang kasinungalingang ganyan mula sa isang lalaking katulad mo? Ginawa ko ang lahat para sa pamilya Cobb. Sumigaw siya ng may matuwid na galit, pilit na tinatago ang kanyang tunay na intensyon. Wala akong lihim na motibo. Kung gagawin ko, tatamaan ako ng kidlat. Nagsimulang magpanik si Eden. Ginawa niya ang lahat ng ito kay Cathy sa dalawang dahilan. Number 1. Ang presensya ni Cathy ay nagbabanta sa kanya sa sandaling bumalik siya. Natatakot siya na umahan siya sa kapangyarihan kapag sapat na ang kalagayan ni Dean para suportahan siya. Number 2. Kung talagang pinakasalan ni Cathy si Gale, hindi lang makukuha ni Eden ang tiwala ng Blackburn City Martial Arts Alliance, may karapatan din siyang ganap na siraan ang buong head house. Sa ganoong paraan, sa malaot madali ang awtoridad ng pamilya ay nasa kanyang mga kamay. Isa siya sa mga nangungunang young master sa South Sea. Nagpahayag ng paghanga ang pamilya Cobb nang marinig nila ang matatalinong salita ni Eden. Tulad ng inaasahan sa pinakatanyag na young master ng ikatlong bahay. Dahil ang head ng pamilya ay may isang anak lamang, at sa pangalawang tahanan na walang sapat na mga nagawa upang baguhin ang anuman, si Eden ay natural na ang pinakamahusay na pagpipilian sa buong pamilya. Tagalabas lang si Harvey. How dare he question Eden's loyalty to the family? Anong biro? Lola Cobb, ipinakita sa amin ni Senior Padlo ang mga larawang ito ngayong umaga. Ginawa ng babaeng iyon ang lahat ng ito. O sa halip, ginawa ng taong iyon ang lahat ng ito tulad ng sinabi niya. Sinisisi na tayo ni Senior Padlo sa pinsala ng kanyang anak. Kailangan natin siyang bigyan ng pahayag kahit anong mangyari. Paano tayo mabubuhay kung wala ang Blackburn City Martial Arts Alliance? Lahat tayo ay masisira. Humagulgol si Eden bago ipinakita kay Lola Cobb ang ilang litrato sa kanyang cellphone. Hindi lang nakakatakot ang mukha ni Gale na nababalutan ng benda, nakatali ng plaster ang mga kamay. Ito ay tunay na isang malungkot na tanawin. Kumunot ang noo ni Cathy.
Si Gale mismo ang nagtanong nito, Lola Cobb. Tumahimik ka. Agad na pinutol ni Lola Cobb si Cathy matapos makita ang mga larawan. Hindi mahalaga kung hihilingin niya ito o hindi. Siguradong paralisado siya. Dahil dyan, inalis ng Blackburn City Martial Arts Alliance ang aming mga karapatan sa supply. Wala akong pakialam kung sino ang tama o mali. Hahayaan ko ito kung maibabalik natin ang mga karapatan. Kung hindi, tulad ng sinabi ni Eden, kailangan mong pakasalan si Gale para malutas ang problemang ito. Galit na hinampas ni Lola Cobb ang kanyang mga kamay sa mesa, at malamig ang kanyang mga mata. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3875. Napangiti ang mga tao kina Cathy at Harvey matapos marinig ang mga salita ni Lola Cobb. Ang mga matatanda ng pamilya Cobb ay binigyan din ng malamig na tingin si Harvey. Gusto nilang makita kung ano ang magagawa ng lalaki ni Cathy sa ilalim ng panggigipit ni Lola Cobb. Magiging masaya ang lahat kung walang magagawa si Harvey tungkol dito. Ipapadala na si Cathy sa Padlows. Gusto mo bang ibalik ang mga karapatan sa supply, o gusto mong pilitin si Cathy na pakasalan si Gale? Nanunuyang sulyap ni Harvey sa karamihan, at sa wakas ay naunawaan niya ang buong sitwasyon. Hindi dumating si Eden para kay Cathy ngayong umaga sa kanyang sariling kagustuhan. Si Lola Cobb ang nag-udyok sa lahat. Lola Cobb, bigyan mo ako ng 3 araw para makapag-isip. Gagawin ko ang aking makakaya upang malutas ang bagay na ito. Huminga ng malalim si Cathy, at hinding-hindi siya mag-aasawa kahit kanino nang walang anumang dahilan. 3 araw. Agad na pinutol ni Eden si Cathy. Alam mo naman na malapit nang maubos ang mga gamit natin, di ba? Matatapos na tayo. Hindi mahalaga kung lutisin mo ang problema o hindi sa oras na iyon. Lola Cobb, kung ako ang bahala, ihahagis ko na siya sa Padlows ngayon. Magiging masama kung patuloy tayong magpipigil ng ganito. Si Eden ay may sulyap, na para bang ganap niyang kontrolado si Cathy. Ikaw, si Cathy ay namumula sa galit. Kung siya ay nasa Hong Kong at Las Vegas, ang mga taong nagsasalita sa kanya ng ganito ay pinapakain na sa isda. Gayunpaman, ito ang pamilyang Cobb. Tama si Eden. Bumili kami ng mga supply malapit sa kanilang expiration date para makatipid. Ayon sa kontrata, ayos lang kung palitan natin agad ng mga kalakal. Isang diretsyong tingin ang ipinakita ni Lola Cobb habang nakatingin kay Cathy. Hindi tayo maaaring patuloy na mag-stall para sa oras ngayon. Kailangan nating ayusin ang problemang ito sa lalong madaling panahon. Kung hindi man, kahit na makuha namin ang aming mga karapatan sa supply pagkalipas ng 3 araw, ang aming mga kalakal ay mawawalan ng bisa. Kailangan nating bumili ng bagong batch ng mga gamit kung mangyayari iyon. Maghihirap tayo. May plano ka bang ayusin ito? Kung hindi, dapat mong ilagay ang iyong mga fingerprint sa kontrata ng kasal at agad na ipadala ang iyong sarili sa Padlows. Sabay hampas ng kamay ni Lola Cobb sa coffee table. Agad na nawala ng kulay ang mukha ni Cathy, at hindi niya inaasahan na ganoon pala kayabang si Lola Cobb. Maging ang mga maramat na pagtatangka ng ikatlong bahay na makatipid ng pera ay isinisisi sa kanya. Sa ilalim ng batas ng South Seas, si Cathy ay magiging bahagi ng pamilya Padlow kung ilalagay niya ang kanyang mga fingerprint sa kontrata ng kasal, at wala na siyang kinalaman sa Cobbs pagkatapos noon. Labis na nadurog ang puso ni Cathy nang makita ang malamig na ngiti ni Lola Cobb at ang lahat ng matamis na titig. Tumayo, bulalas ni Harvey pagkatapos humakbang pasulong. Haharapin ko kayong lahat mamaya para sa paglilipat ng lahat ng sisi kay Cathy. Itatanong ko sa iyo ito ngayon, kung maibabalik ko ang iyong mga karapatan sa supply. Lahat ay maaayos, tama. Gusto niyang mabawi ang mga karapatan sa supply. Natahimik ang lahat, tapos, kumagalpak sila ng tawa. Naturally, hindi inisip ng buong pamilyang Cobb na may kapangyarihan si Harvey na gawin ang ganoong bagay. Kung tutusin, naniniwala sila na alam na nila ang background niya. In the end, tourist lang siya from country H.
Paano makikipag-ugnayan ang isang tulad niya sa Blackburn City Martial Arts Alliance? Higit pa rito, nasaktan pa niya ang nangungunang talento ng organisasyon, si Gale. Nanaginip ba siya kung naisip niyang mareresolba niya ang kasalukuyang sitwasyon? Gusto mong harapin ang Blackburn City Martial Arts Alliance? Ngumisi si Valerie. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang tubig dito, pero sabi mo kaya mo itong ayusin. Sinamaan din ng tingin ni Eden si Harvey. Kung kaya mong harapin ang sitwasyong ito, magpapakumbaba ako sa harap ni Cathy bilang paghingi ng tawad. Inaamin ko na lahat ng ginawa ko ngayon ay dahil lang sa impulse at wishful thinking. Hey, grabe magsalita ang batang ito. Sa tingin niya kaya niyang ayusin ang lahat ng ito. Tingnan mo lang siya, ngayon ko lang siya nakitang nakatitig sa paa ko. Ano sa tingin niya ang magagawa niya? Maging ang mga young masters ng Moreno family at ng Lee family ay hindi maglalakas loob na magsabi ng isang bagay na kalokohan. Siya ay isang probinsyano dito. Saan niya nakuha ang lahat ng lakas ng loob niya? Talagang talunan ang lalaking ito. Kanina pa niya tayo pinagmamasdan. Siguro hindi pa siya nakakita ng babaeng kasing ganda natin. Inistok niya tayong lahat. Nawawala tayo sa bawat segundo nito. Ininsalto ng mga tao si Harvey na binaril siya ng mapanlate na mga titig. Mapanuksong tinitigan din siya ng mga matatanda, sa pag-aakalang isa lang siyang mahilig magpakitang gilas. Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, natigilan si Cathy at hinawakan ang kanyang kamay. Sir York, ikaw, huwag kang mag-alala, kakayanin ko ito. Marahang tinapik ni Harvey ang kamay ni Cathy para aliwin siya. Pagkatapos ay malamig niyang pinandilatan si Eden at ang iba pa. Itatanong ko ulit ito kung haharapin ko ang mga karapatan sa supply, hahayaan niyong maglaho ang buong sitwasyon, tama. At kung kaya kung hawakan ang mga ma-expire na item mo, bibigyan mo rin ba ng credit si Cathy para dyan? Humakbang si Harvey at pinandilatan si Lola Cobb. Kung nais ng iyong pamilya na umunlad, dapat mong parusahan at gantimpalaan ang lahat ng naaayon, tama ba? Kanina mo pa hinihingian si Cathy para sa isang patas na pahayag, ngunit ano ang plano mong ibigay sa kanya kapag naayos niya ang ganitong sitwasyon? Ikaw si Harvey York, tama. Umupo ng tuwid si Lola Cobb bago tumingin ng masama kay Harvey. Enough to make a mess of the whole situation. Unggoy ka ba? Hindi ko alam kung sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para magsabi ng kalokohan dito. Pero kung gusto mo talagang mamatay, pagbibigyan ko ang hiling mo. Alagaan ang sitwasyon sa harap ng buong pamilya kung kaya mo. Kung magagawa mo yan, iaanunsyo ko sa lahat na si Cathy ang susunod sa pamilya. Pero kung hindi mo kaya, hindi lang si Cathy ang ipapadala ko sa padlo, babaliin ko ang mga paa mo at itatapon din kita sa padlo. Maglakas loob ka bang tumaya? Naturally, hindi naniniwala si Lola Cobb na kayang ayusin ni Harvey ang sitwasyon ng mag-isa. Kahit bilang isa sa mga dakilang pamilya ng South Seas, ang pamilya Cobb ay labis na natatakot sa Blackburn City Martial Arts Alliance. Ano ang gagawin ng mga tagalabas tungkol sa bagay na ito? Ibubuko lang ba niya ang bibig niya sa harap ng mga padlo? Sige, tapos na. Sana hindi ka na bumalik sa sinabi mo. Kalmadong inilabas ni Harvey ang kanyang cellphone bago nag-dial. Sinusubukan pa niyang magpanggap. Tignan natin kung hanggang kailan siya makakagawa ng ganito. Sa tingin niya kaya niyang lutisin ang mga problema sa isang tawag lang. Sino siya sa tingin niya? Ang prinsipe ng Royal Family, o ang young master ng Blackburn City Martial Arts Alliance? Napakalakas ng country age kamakailan, pero outsider pa rin siya. How dare he try to show off in our own country? Kung talagang malulutas niya ang ating krisis sa isang tawag sa telepono, luluhod ako sa harap niya. Nagtawanan ang lahat ng makitang mahinahong dinadial ni Harvey ang kanyang numero. Walang inaasahan na gagawin talaga ni Harvey ang anumang bagay. Maya-maya tumawag si Harvey. Beep, beep, beep. Sino ito? Isang batang boses ang tumunog sa kabilang linya, ito ay si Trey. It's me, Harvey, mahinahong sagot ni Harvey.
Kinilig agad ang top talent. Nanatili siyang magalang kahit na hindi siya nakatayo sa harap ni Harvey. May utos ka ba sa akin, Sir York? Narinig kong kinuha ng Blackburn City Martial Arts Alliance ang mga karapatan sa supply ng pamilya Cobb, at talagang hindi ako nasisiyahan tungkol doon. Naiintindihan ko, walang pagdadalawang isip na sagot ni Trey. Casual na binabaan siya ni Harvey. Nagkatinginan ang mga Cobbs. Natigilan si Valerie bago tumawa ng malamig. Tama na. Maglagay man lang ng mas magandang palabas kung gagawa ka ng ganito. Nagpakita rin ng mapanuksong ekspresyon si Eden. Sabi mo hindi ka natutuwa dito. Nagsasalita ka na parang boss kanila o ano. Itigil ang pagpapanggap. Nandidiri ang iba kay Harvey na iniisip na nagpapakita lang siya ng walang dahilan. Sinusubukan mo bang lokohin ako? Nagdilim ang mukha ni Lola Cobb, at tumawa siya. Halika, baliin ang kanyang mga paa at papirmahin si Cathy sa kontrata ng kasal. Sayang lang ang oras. Nagtawanan ang lahat matapos marinig ang mga salita ni Lola Cobb. Ano ang silbi ng lahat ng ito? May death wish ba si Harvey? Ilang matatangkad at malalakas na security guard ang lumabas bago nagpatunog sa kanilang mga leeg, na handang pigilan si Harvey sa isang sandali. Kailangan mo muna akong lagpasan. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Cathy at maingat siyang tumayo sa harap ni Harvey. Magkakaroon ng away sa meeting room anumang oras, bits. Biglang nag-vibrate ang telepono ng isa sa mga butler ng pamilya. Kinuha ng mayordomo ang kanyang telepono, tapos, nanginginig ang katawan, at tumayo siya habang sumisigaw, ano? Nabawi namin ang aming mga karapatan sa supply. Gusto nila ang mga paninda ngayong hapon. Dadalhin din nila ang tseke. 12 ng mga tao ang nanlamig sa isang iglap. Hindi pwede. Nagbago ang ekspresyon nina Eden at Valerie. Mabilis nilang kinuha ang kanilang cellphone bago tumawag. Ganoon din ang ginawa ng mga matatanda, at nagkagulo ang buong assembly hall. Anong nangyari? Anong nangyayari dito? Maging si Lola Cobb ay hindi mapanatiling kalmado. Isang matanda ang desperadong sinubukang kontrolin ang kanyang emosyon pagkatapos tumawag sa telepono. Lola Cobb, kinumpirma ito ng Blackburn City Martial Arts Alliance. May karapatan pa tayong mag-supply, at darating sila para mag-inspeksyon ng mga paninda mamayang hapon. Ang pamilya Cobb ay nanginig sa tuwa nang marinig ang mga salitang iyon. Hindi lamang magiging matagumpay ang kanilang pangangalakal, maaari rin silang kumita ng malaki, at patuloy na matatamasa ng buong pamilya ang kanilang kaluwalhatian at kayamanan. Paano niya nagawa iyon sa isang iglap? Kalahating halaga lang ang ginamit namin para bumili ng mga gamit. Yayaman tayo kung talagang binili nila ito sa atin. Ang dibidendo lamang ay maaaring hayaan tayong gumugol ng buong 6 na buwan sa anumang gusto natin. Kakaiba ang ekspresyon ng buong pamilya habang nakatingin kay Harvey. Ang paghamak sa kanilang mga mata ay ganap na napalitan ng pagkabigla at hindi paniniwala, na sinundan ng kanilang kagalakan sa pagiging mayaman. Iritadong nag-dial ng numero si Lola Cobb. Maya-maya ay ibinaba niya agad ang cellphone niya sa lupa. Nagkaroon siya ng halo-halong damdamin tungkol sa sitwasyon, at nakaramdam siya ng saya, ngunit lubos din siyang hindi makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na kayang ayusin ni Harvey ang sitwasyon sa isang simpleng tawag sa telepono. Patuloy ang pag-awang ng bibig ng lahat habang nakatitig kay Harvey. Kung hindi nila nakikita at naririnig ang buong sitwasyon para sa kanilang sarili, hindi sila maniniwala sa mga ganoong bagay. May gusto ka pa bang sabihin, Eden? Humakbang pasulong si Harvey na may malamig na titig. Ako na ang bahala sa pamilya mo. Ibinento ko na rin ang iyong mga kalakal bago ang expiration date. May gusto ka bang iparating sa lahat ng tao dito? Agad na nagbago ang mga mukha nina Eden at Valerie. Gusto nilang gamitin ang pagkakataong ito para sipain si Cathy para hindi na siya magkaroon ng pagkakataong umangat sa kapangyarihan. Hindi nila alam na magiging ganito ang mga pangyayari. Nakatitig si Cathy kay Harvey na nalilito. Tulad ng inaasahan kay Sir York na lumikha ng isang himala tulad nito. Hindi maraming tao sa Blackburn City ang makakagawa niyan.
Lola Cobb, sabi mo hanggat kaya kong harapin ang sitwasyong ito. Hayaan mo si Cathy na maging kahalili ng pamilya. Pinanliitan ni Harvey ng kanyang mga mata si Lola Cobb. Habang wala pa ring malay si Elder Cobb, ikaw ang Panginoon ng pamilya. Nasa iyo ang lahat ng boses dito. Hindi mo naman itatanggi lahat ng sinasabi mo ngayon, di ba? Tuldok, hindi mo ito magagawa, Lola Cobb. Si Eden at Valerie ay likas na bumulalas, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng nakakatakot na ekspresyon. Hindi mo kaya, huwag hayaan ang bastard na iyon na maging kahalili ng pamilya. Bulalas ng ilang matatanda pagkatapos humakbang pasulong. Tama, wala siyang pakialam sa pamilya. Wala siyang karapatan. Ang pinuno ng bahay ay hindi kailanman nag-aambag sa layunin ng pamilya. Hindi namin tatanggapin kung siya ang magiging kapalit. Lola Cobb, hindi ka dapat maging pabaya sa bagay na ito. Wala ring ibig sabihin ang taya na iyon. Maswerte lang si Harvey. Siguro sinusunod lang ng Blackburn City Martial Arts Alliance ang kanilang kontrata bilang karangalan. Huwag kang magpalinlang, Lola Cobb. Tumayo si Lola Cobb bago iwinagayway ang kamay. Sige, tama na. Ang pamilya Cobb ay naghahanap ng maraming tao upang harapin ang sitwasyong ito. Maswerte ka lang. Sinamantala mo ang pagkakataon na lumaban at kumilos na parang ikaw ang talagang nakalutas ng problema. Paano ito? Dahil nalutas ang problema pagkatapos mong magpanggap na tumawag. Pakakawalan ko kayo ni Cathy dahil napakaswerte nyo. Si Cathy ay maaaring magpatuloy na maging pinuno ng sambahayan. Walang sino man ang pinapayagang magsalita tungkol dito kahit saan pa. Kung hindi, tatawag ako ng pulis kung sino man ang gumawa nito. Medyo nabigla si Lola Cobb kanina, pero naalala niya agad. Si Eden ay gumawa ng ilang mga tawag sa telepono na humihingi ng tulong sa mga tao sa sitwasyon. Ang mga tao sa kabilang dulo ng linya ay patuloy na binabaliwala ang paksa, ngunit umaasa pa rin si Lola Cobb. Natural, aakalain niyang si Eden ang humahawak sa sitwasyon. Nagbago ang ekspresyon ni Cathy, at hindi niya akalain na babalikan ni Lola Cobb ang kanyang sinabi. Nang hindi binibigyan ng pagkakataon si Harvey na magsalita, sinulyapan ni Lola Cobb si Eden na may ngiti sa labi. Mahal kong apo, bakit hindi mo sinabi sa akin na pinangasiwaan mo ang sitwasyong ito sa simula? Pinag-alala mo talaga ako dito. Natigilan si Eden saglit bago bumalik sa katinoan. Mabilis niyang sinamantala ang sitwasyon. Kung tama ang hula ko, dapat siyang Master Padlo ang tumutulong sa atin. Ang taong kayang ayusin ang problema ay ang taong naging sanhi nito noong una pa lang. Nagbanta lang si Senior Padlo na kukunin ang aming mga karapatan sa supply dahil sa kanyang mahal na anak. Natural lang na ang kanyang anak ang tanging taong makakapigil sa kanya. Pinapabilib talaga ako niyang Master Padlo. Hindi masama. Not bad at all, nagpahayag ng paghanga si Lola Cobb. Tulad ng inaasahan sa isang mabait na tao. Pagkatapos ay binaril ni Lola Cobb si Harvey ng masamang tingin. Isa lang siyang clown na nagsisikap na magpakitang gilas. Sa tingin ba niya kaya niyang lutisin ang sitwasyon ng mag-isa? Sigurado siyang maswerte. Sino siya sa tingin niya? Sabay titig niya ng masama kay Cathy, na matibay ang paniniwala niya na lubos na pinahiya ni Cathy ang buong pamilya sa pag-uwi ng isang tulad ni Harvey. Ngayon alam namin na wala itong kinalaman sa iyo. Maangas na tinitigan ni Eden si Harvey. Kung gayon, itutuloy ba natin ang pagbali ng iyong mga binti? Labis na nag-aalala si Cathy. Sinenyasan ni Harvey si Cathy na huwag mag-alala, pagkatapos ay humakbang pasulong na may malamig na titig. Palagi mong sinasabi na ikaw ang humahawak sa sitwasyong ito. Kung ganoon ay magpakita ka man lang ng ebidensya. Patunay. Humihingi ka sa akin ng patunay. Ngumisi si Eden. Bakit ako magpapakita ng ebidensya sa isang hamak na tulad mo? Sa makatuwid, ako ay magiging magnanimous upang sa wakas ay aminin mo ito sa iyong sarili. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng mga koneksyon at impluwensya. Narito ang iyong patunay. Pagkatapos ay kinuha ni Eden ang kanyang cellphone at buong pagmamalaking ipinakita ang kanyang numero sa harap ng lahat. Habang lumilingon ang lahat,
kitang-kita ang pangalan ni Gale sa screen. Agad silang nanlamig lahat. Mukhang maganda talaga ang relasyon ni Eden kay Gale. Si Gale ay isang disipulo ng South Sea Martial Arts Alliance, at anak ng pangalawang pinuno ng Blackburn City Martial Arts Alliance, at napakataas ng awtoridad. Kabanata 3,900. Upang ipakita ang kanyang awtoridad at relasyon kay Gale, binuksan ni Eden ang speaker bago e-dial ang numero. Isang malamig at madilim na boses ang maririnig sa kabilang banda. Ano ngayon? Galit na galit si Gale, na nakatanggap lang siya ng balita na matagumpay na naibalik ni Trey ang kanilang mga karapatan sa supply sa Cubs. Ang kanyang ama ay ang representante na pinuno ng Blackburn City Martial Arts Alliance, ngunit isang nangungunang talento ang nagsabi sa kanya ng isang bagay na nagpilit sa kanyang ama na ibalik ang mga karapatan sa supply. Matapos matanggap ang tawag ni Eden, si Gale ay nagngangalit sa galit. Gayunpaman, hindi niya alam kung anong uri ng mga koneksyon mayroon ang pamilya Cobb, kaya hindi siya nang ahas na umatake ng lubusan. Napangiti ng gusto si Eden kahit narinig niya ang not-so-friendly tone ni Gale. Tuldok, Young Master Padlo, alam ko na ang tungkol sa Blackburn City Martial Arts Alliance na ibinabalik ang aming mga karapatan sa supply. Alam kong ginagawa mo ang lahat para tulungan kaming kumbansihin si Senior Padlo. Sa ngalan ni Lola Cobb at pamilya, lubos kaming nagpapasalamat. Natigilan si Gale, at hindi niya alam ng eksakto kung ano ang nangyari, ngunit hindi niya iniisip na maglagay ng isang palabas pagkatapos ng lahat ng nangyari. Wala naman. We'd all look bad if we got into away over such trivial matters, sagot ni Gale na parang alam niya ang nangyayari. Sabihin kay Lola Cobb mula sa akin. Binaba ni Gale ang tawag pagkatapos nito. Malamig na tumawa si Eden at winagiwe ang kanyang cellphone. Narinig mo ba yun? Narinig mo ba iyon? Kung hindi dahil kay Young Master Padlo, hindi natin malulutas ang problemang ito. Sa tingin mo ginagawa mo ito? Umalis ka na. Malamig na tawa ni Harvey. Sa tingin mo ba napakagaling niya? Siguradong peke siya. Ano ang sinabi mo? Sa tingin mo, nagkukunwari siya. Binigyan siya ni Valerie ng masamang tingin. Si Young Master Padlo ay isang disipulo ng South Sea Martial Arts Alliance at siya ay anak ng deputy leader ng Blackburn City Martial Arts Alliance. Isa siyang elite na may mataas na pamantayan. Ang mga taong tulad mo lang ang makitid ang isip. Sa tingin mo ba lahat ay kasing delusional mo? Sa tingin mo may kapangyarihan ka? May sasabihin ako sa'yo. Wala kang karapatang maging manugang ng pamilya. Oo, umalis ka na dito. Sapat na kami para pakawalan ka. How dare you continue to pretend when you are completely talentless? Agad namang sinigawan ng mga taong natauhan si Harvey. Nakaramdam sila ng labis na kahihiyan pagkatapos na matakot sa panlilinlang ni Harvey. Nais nilang paalisin siya at pagkatapos ay kumapit kay Gale, at naniniwala sila na ito ang kanilang pinakamahusay na paraan ng pagkilos. Napuno ng kaguluhan ang Assembly Hall. Ikan-away ni Lola Cobb ang kanyang kamay na may marangal na tingin. Sige na, kami na ang bahala sa problema. Sobrang kabutihang loob ang ipinakita sa amin ni Young Master Padlo. Kailangan nating matupad ang kanyang mga inaasahan. Paano ito? Dahil interesado si Young Master Padlo kay Cathy, kailangan natin silang ipakasal.